Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Malakas ang buhos ng ulan. Gayon din ang hampas ng hangin. Naiyakap ko sa sarili ang dalawang kamay dahil sa lamig. Sa tansya ko, magdadalawang oras na akong nakatayo rito sa puno ng balete na nagsisilbing silungan ko. Hindi sapat ang lapad ng mga dahon nito para hindi ako mabasa ng ulan. Wala rin akong makitang sasakyan na maaaring pakiusapang makisakay palabas dito sa sementeryo kung saan ako nagtatrabaho bilang isang sepulturero. Nanginginig na ako. Nangangatog na ang mga tuhod. Umaalog na rin ang baba ko. Napaupo na lang ako sa lupa at palihim na nagdarasal na sana tumila ang ulan. Kahit saglit lang. Hindi nagtagal, idininig ng may kapal ang panalangin ko. Kaya tumayo ako agad. Binitbit ang mga kagamitan ko at saka tinahak ang daan palabas. Palayang lingon ko. Nagbabaka sakaling may matanaw na sasakyan, subalit wala. Tanging mga nicho lang ang naroroon. Nakailang hakbang pa lang ako, ngunit pakiramdam ko bibigay na ang katawan ko. Maghapon kasi ako nagtatrabaho dahil sunod-sunod ang nailibing sa araw na to. Medyo hirap na ako sa paghakbang, kaya naisipan ko na munang magpahinga. Walang alinlangang umupo ako sa maputik na daan. Nasa ganong posisyon ako nang mapansin sa sulok ng aking mga mata ang isang babaeng nakatayo sa hindi kalayuan. Iniangat ko ang paningin sa kinaroroonan nito. Subalit wala na akong nakita. Ibinaling ko na lamang sa ibang direksyon ang aking paningin. Nag-isang guhit ang dalawa kong kilay nang may namataan ako. Nakaupo dun sa isang panteon o yung malaking poste ng musoleo. Kumurap-kurap ako upang suriin kung pinaglalaroan lang ba ako ng aking sariling paningin. At sa ginawa kong pagkurap-kurap, ay bigla naman yung nawala. Nako, pinaglalaroan yata ako Reklamo ko sa aking sarili. Pinulot ko ang aking mga gamit. Ngunit habang pinupulot ko, ay napahinto ako bago pa man mapulot lahat. Dahil may pares ng paang nahagip ang aking mga mata. Dahan-dahan kong iniangat ang tingin at laking gulat nang bumungad ang babaeng nakangiti. Maikli ang buhok nito. Halos lumuwa na ang mga mata. Gusot-gusot ang suot na bestida at nangingitim na rin ang balat. Dahil dun ay napabalikwas ako. Kaya bumalagta akong muli sa lupa dahil sa gulat. Nang tingnan ko ulit, ay wala na ito. Napalunok ako. Tumayo at tumakbo na ako.
Nang paglingon ko'y sumalubong itong muli sa aking paningin. Halos mahulog ako sa hukay sa gilid nang mawala ng balanse. Huwag po! Binalot ng takot ang buong pagkatao ko nang dambahin ako ng kaba. Bigla na lang itong nawawala at bigla-bigla na lang ding susulpot. Ano bang elemento yun? Nilinga ko ang paligid. Bukod sa kadilimang bumabalot dahil sa maggagabi na rin, mga nicho at mga musuleyo lang ang aking nakikita. Wala nang iba. Kaya huminga muna ako ng malalim at pinilit kong pinakalma ang aking sarili. Nang medyo kumalma na ako, saka ko napagpasyang lumakad. Nang makailang hakbang na ako, pagharap ko siya ulit ang aking nakita. Sino ka ba? Anong kailangan mo? Tanong ko rito habang napapaatras dahil sa takot. Nanatili lamang itong nakatayo at unti-unting umarko ang labi nito at ngumiti ng bagya lamang. Ano bang kailangan mo? Ha? Ano bang problema mo? Lumutang sa hangin ang mga gamit ko. Mga piko, lubid, palakol, at pala. Yun ang naging sagot sa katanungan ko na yun. Namutla ako bigla nang ang mga gamit ko na yun ay nakatuon itong lahat sa akin. Na ilang sandali pa'y nagsikilos upang ako'y puntiryahin. Kaya hinarang ko ang dalawang kamay ko sa aking muka sa pagtatangkang maikubli ang aking muka sa mga paparating na bagay. Hoy! Temyong! Huwag po! Huwag! Hoy! Temyong! Anong nangyayari sa'yo? Nang marinig ko yun napalingon ako. Humupa na lang bigla ang takot ko nang makilala ko ang kaharap ko ngayon. Siya si Ruel, ang kasamahan ko. Ang lamig mo pare ah. Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ni Ruel. Wala to. Pailing-iling kong sagot. Sumabay ka na lang sa akin sa paglabas. Di ka na. Paanyaya nito. Sumunod naman ako agad. At hindi hinayaang maging malikot ang tingin sa takot na makita na naman ang babae kanina. Nakauwi ako ng bahay na punong-puno ng takot. Subalit wala naman ang nangyari pa matapos ang mga nakita ko sa sementeryo. Kinabukasan, bumalik muli ako sa sementeryo upang ipagpatuloy ang trabaho dahil nakakontrata na ako dito. Tirik na ang araw nang makarating ako sa sementeryo. Habang inaayos ang pwesto para sa nakatalagang inilibing mamayang hapon, may napansin akong nakasulat sa isang papel. Kamusta? Nakasaad sa sulat. Kaya kinuha ko lamang ito at pinatong ko ito sa kabilang poste. Hindi ko na ito pinansin at ipinagpatuloy ang pagbubungkal ng lupa. Sa bawat bungkal ko, may kapirasong papel akong nakikita. Kinuha kong mga to at tiningnan ang nakasulat. Nakita kita. Saad sa sulat. Kaya napalingon-lingon na naman ako.
matapos basahin ang mga to. Wala namang kakaiba sa paligid, kaya ipinagkibit balikat ko na lamang to. Ipinagpatuloy ko ang pagbubungkal hanggang sa makita ko ang mukha ng babae sa aking binubungkal na lupa. Siya yung babaeng nakita kong nakaraang gabi. Yan, napagapang ako palabas ng hukay. Paalon-alon ang dibdib ko na napasandal ako sa katabing musoleo. Pinalipas ko muna ang ilang segundo bago silipin muli yung nasa hukay. Dahan-dahan kong sinibat. Pagsilip ko, wala na ulit yung babae sa hukay. Dahil doon ay nakahinga ako ng malalim nang hindi ko na muli ito nakita. 12:00 ng tanghaling tapat nang tingnan ko ang suot ng relos. Medyo kumakalam na rin ang sigmura ako kaya inilabas ko na ang baon para kumain. Hindi pa ako nakakasubo nang mahagip na naman ang tingin ko ang babae. Nakatayo ito sa matayog na krus. Dahil doon ay nabitawan ko ang baon ko kaya nagkalat ito sa aking paanan. Pati mga gamit ko ay natumba mula sa pagkakasandal nang mapatid ko ito dahil sa pagkataranta. Malakas na nasampal ko ang sarili nang hindi ko na makita ang babae sa pagbalik ng aking tingin sa tuktok ng krus. Tinatakot ko lang yata ang sarili ko. Tanong ko sa sarili ko. Hindi mo tinatakot ang sarili mo. Nanigas ang aking leg nang may bigla na lamang sumagot. Totoo ang nakita mo. Nanindig ang balahibo ko sa bulong na yun. At paglingon ko'y naroroon ang babae sa aking gilid. At parang napakatipid ng ngiti nito. Napatakbo ko ng di oras. Takbo ko ng takbo. Ngunit ang paligid ko ay hindi naiiba. Na tila ba umiikot lang ako sa iisang lugar. Takbo pa rin ako ng takbo. Nang bigla na lamang akong harangin ng babae. Sino ka? Anong kailangan mo? Sunod-sunod kong tanong. Bakit ako? Kumunot ang noo ko sa isinagot na to. Wala akong kinalaman sa'yo. Hindi kita kilala. Layuan mo ako. Tatakbo sana akong muli nang may lubid na mahigpit na pumulupot sa aking bewang. Kaya napatingala ako sa higpit nito. At sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ay lumitaw sa kung saan ang eksenang ginigiba ng dalawang lalaki ang isang musoleo. Matapos ay inilabas ang kabaong at walang awang hinalay ang patay sa loob nito. Hindi, wala akong alam dyan. Pag-aalinlangan kong sagot. Mas lalo lang humigpit ang kapit ng lubid sa aking katawan sa sagot kong yun. Natila ba pinipilipit nitong angkinin ko ang lapastangang yun. Hindi ako yun. Agad kong sabi ng akmang tatagayin ako nito gamit ang itak. Ipinilig nito ang ulo at hinayaan akong magsalita. Ang kapatid ko, ang kakambal ko yun. Nauutal at natataranta kong pagbibigay rason. Kawangis ko siya pero hindi ako yun. Maniwala ka. Pagpapatuloy ko pa. Ngayong buwan lang ako nagtrabaho rito. Paniwalaan mo ako. Totoo sinasabi ko.
Unti-unti itong tumalikod. Napadaing naman ako sa sakit nang bumagsak ako sa lupa. Hawak-hawak ko ang aking balakang na tumama sa bato, pabalik sa pinagbungkalan ko kanina. Nang maya-maya pa naitakip ko na lamang ang aking kanang palad sa bibig, kasabay ng paglaki ng aking mga mata. Nang makita ko si Roy sa loob ng hukay at wala na itong buhay. At muli nakakita ako ng sulat. Tapos na. Nakasaad sa sulat, salitang binuo ng dugo na nakasulat sa dibdib ni Ruel. Napatingala naman ako nang may mga patak ng dugong tumutulo sa bangkay ni Ruel. Hindi ko na napigilan ang paglabas ng kinain nang makita ang nagbuluwakang mga dugo. Tapos na. Nakangiting usal ng babae na tila ay nakatungtong sa krus at saka naglaho. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss John Vergara Jr. Boss, shout out po. Maraming salamat po. Shout out din po kay Ma'am Imelda Pascua. Ma'am, shout out po. Nais ko rin pong batiin ng happy birthday ang anak po ni Boss Bobby Gonzales na si Ken Angelo Gonzales. Happy birthday! More birthdays to come, more blessings and good health. Pasensya na at ngayon ko lang nabati. Happy birthday sa'yo, Ken Angelo Gonzales. And also belated happy birthday po sa anak po ni Ma'am Christy Harm na si Janina Harm. Happy birthday, more birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Joshua Oyao from Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out po sa iyo, boss. Happy birthday din po kay Boss Marlon Paro. Boss, more birthdays to come, more blessings and good health. Shout out po sa inyo, Boss Marlon. Shoutout din po kay Boss Val Dayot at sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also
Belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay... Nais ko lamang pong i-shoutout. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.